Halos lumabas na yung joga, mga lodi, no? Sinalubong niya po yung mga bikers, mga lodi. Daming humarang sa kanya, mga lodi, oh. Kung ako sa mga pulis na to, papanggain ko to, mga lodi. Ano nga po ba talaga ang dahilan ni ating na nambulabog po dito po sa Ironman 70.3 2024 ng Davao City? What if dili ko muna og diri unsa man yung batong sa kuha? Kalad karon ka na mo, ma'am. Wait lang, ako lang sang pwede na kuha. Oo, ako ba may karapatan ka? Pero nung nalaman mong kakalad ka rin kanila, basta sabi mo, uy, teka lang. Bakit biglang nag-iba yung tono ng pananalita mo? Akala ko ba GTA 5 yan? So, eto po siya. Wow! Biglang naging 5K followers! Yan, konsintihin nyo para maging vlogger! Unta, kwaon ko ni Mayor Daria Oy, ni Mayor Baste, my guardian angel. Mayor Baste Duterte at ating mga kapulisan, sampahan nyo po ng kaso para hindi po pamarisan ng ibang mga kabataan na naghahangad po ng kasikatan para po maging vlogger. Yo, what's up mga lord? It's Mega Peps TV, nagbabalik po. Meron po tayo panibagong tatalakayin about po dito sa kaganapan sa amin sa Davao City ng Ironman 70.3 mga lodi. May umeksena po kasi mga lodi, pero bago po natin talakayin yan, congratulations po pala sa mga nanalo mga lodi dito po sa pa-event po ng Davao City. At eto nga po mga lodi, sinimulan po itong Ironman dyan po sa lugar po ng Coastal Road. At eto nga po yung naging kaganapan dyan, meron po yung swimming, meron po yung biking. Kung hindi po ako nagkakamali, meron po sa pambata, meron din po sa pangmatanda. Eto nga po, meron din po sa running mga idol. Ilang kilometro po yung binabaybay po nila dito. Meron pong umeksena. Lumabas po siya galing po sa Matrix. Alam niyo po ba yung biyahe mga lodi? Ito po, ganito po kahaba. Ito po yung babae na nambulabog po sa Ironman 70.3 2024 mga lodi. Anak na tinapay, bangag na bangag yung mga gantong klaseng tao, no? Uso talaga mga bangag ngayon mga idol. O ito, papakita ko po sa inyo, pero bago po natin ipresenta sa inyo itong ginawa pong kalokohan itong babaeng ito. Ginawa niya pong GTA 5. Ang kaganapan po sa Ironman 70.3 mga idol. Ito po yung ruta po ng Ironman na ginanap po dito sa Davao City August 10 hanggang ngayong araw na ito mga lodi 11. So ito po yung ruta niyan mga lodi. Galing po ng Coastal Road bago Aplaya mga lods. Pupunta po yan ng Binugaw, Turil at papunta ng Astorga basta sa Santa Cruz po mga lodi, kung hindi ako nagkakamali. Tapos babalik na naman po yan mga idol. Ang haba po niyan, ilang kilometro po yung binaybike, 90 kilometers mga lodi sa bike course po yan mga lodi Ito po yung naging kaganapan mga lods. Etong babaeng nakikita nyo sa ating harapan, yan patawa-tawa na yan, nag-trip po siya. Lumabas daw po siya galing po ng Matrix. Ang tingin ko dito, ginagaya niya si Brian, mga idol, na iba naman po talaga yung tema nun. Yun, good vibes talaga yun. Pero eto, mga lodi, bad vibes. Mangdadamay pa siya ng ibang tao sa kalokohan niya. Kung hay na hay ka te, huwag ka mandamay ng ibang tao, okay? Panoorin po natin ang kanyang ginawang kalokohan na halos bulabugin po niya ang buong atleta na lumahok po dito sa Ironman 70.3 ng Davao City, mga idol. Ito po ang kaganapan. Yan, lagi niya po sinasabi, GTA is real daw po. Kumbaga, ginagaya niya po yung magpapahuli po siya sa mga pulis. Gagawa po siya ng kasalanan, magpapahabol po siya ng pulis. Ganto-ganto po yung tema niyan. At eto po, mga lodi, pakita natin yung kabilang camera na kasi meron po kumuha sa kanya. Papakilala ko po sa inyo mamaya itong babaeng ito. Kayo na po bahala umusga kung ano na nangyari sa ating bansa ngayon. Pati sa Davao City, nakalusot na. Ayan o. Nakikita nyo? O, pa-wave-wave siya sa ano. O, di ba? Yan, naka-NMAX po siya, mga lodi. Latest model ng NMAX. Tapos, halos lumabas na yung joga, mga lodi, no? Ayun, masakit daw po. Kasi, nablot yata siya ng pulis. Inayos pa yung buhok, Sabi niya doon, mga lodi, wala daw pong sakitan. Pero hindi niya naiisip yung peligro para sa mga siklista. Sinalubong niya po yung mga bikers, mga lodi. Eh no, pabake-bake pa siya dyan mga idol. Eh yung TEU mga lodi, Traffic Enforcer Unit. Hinahabol po siya. GTA daw. Eh yung mga siklista mga lodi
Siya, oh, nagpapaganda pa sa salamin, oh. Ayan na. Grabe, oh. Ang daming humarang sa kanya, mga lodi, oh. Mga pulis. Sinasabihan niya lang, good morning, sir. Tapos iiwasan niya. Papahuli nga siya, mga lodi. Kumbaga, hinahabol niya yung 5 star sa GTA, mga lodi. Ayun. Oh. Tuwa pa siya. Ayun yung siklista, oh. Nakakatakot talaga yan, mga lodi. Kasi pag sinalpok niya yung siklista, kung hindi mapilay, diba, mapuruhan, kawawa naman. Eto, parang dito. Eto, daming pulis, oh. Ayun, oh, daming pulis, oh. Ayun, oh, hinaharang siya. Ah, grabe itong babaeng to. Lakas ng saltik mo. Good morning, sir. Oh, good morning. Ayan, ayan, tumabi siya. Ako nito, GTA! kung ako sa mga pulis na to, papanggain ko to, mga lodi. Para mahanap na talaga yung gusto niyang hanapin sa buhay. Ayaw mo dito, matumba na. Matumba na. Ayun, nahuli siya. Nahuli na siya. Eto. Akala siguro niya malulusutan niya ang ating mga kapulisan. At ano nga po ba talaga ang dahilan ni ating na nambulabog po dito po sa Ironman 70.3 2024 ng Davao City? So, eto pa po yung pinaglalaban niya dito, mga idol, no? Bakit ang tigas po ng ulo niya? Dili, Jud, sir. I have my right. Ayaw niya pa magpahuli. May right daw po siya, mga idol. Santa Cruz naman eh. Ayan, nasa Santa Cruz na daw po siya. Alam niya daw po ang karapatan niya. So, eto pa yung ginawa niya dyan, mga lodi. May sinabi pa siya dito, eh. Unta kwaon ko ni Mayor Dariaoy, ni Mayor Baste, my guardian angel. Lakas ng tama. Gusto niya pa si Mayor Baste Duterte ang kumuha sa kanya. Guardian angel daw po niya yan. Baka napanood niya rin po dito yung kay Boy Dila, mga lodi. Nung trending na binasa po yung mga grab driver, kung yung mga importante pa pong pupuntahan, kahit na hindi naman dapat, ginawa po ni Boy Dila. Kinonsinti po kasi ng mayor yon. Kaya eto, naglalabasan yung mga gantong tao. Kasi baka naman kasi suportahan din siya. Ngayon kasi, mga lodi, sa ginawa po ng mayor doon, na kinonsinti pa po si Boy Dila, naging vlogger po si Boy Dila. Kumaga, gumawa siya ng kalokohan sa umpisa, kagaya nitong ginagawa nitong babaeng ito. Tapos, kalaunan, pinatawad ng mayor, parang binigyan pa ng break dahil magbabago daw yan. Di natin bibigyan ng parusa. Hinonsinte. Akala nitong babaeng ito, magiging ganito rin siya dito sa amin sa Davao City. Kaya tinatawag yata niya si Mayor Baste. Savior daw niya. Diyan ka nagkakamali. Hindi ka papansinin yan. Nakakahiya ka. So, ito pa, mga lodi, pakita ko sa inyo, ha. Ate Peng, akong problema no kay single ko, unta makauyab na ko. Ang problema daw po niya, mga lodi, single daw po siya. Sana daw po magka-jowa na siya. Nakakaano pala yung pagiging single, mga lodi, nakakabaliw rin pala, no? Anak ng tinapay. So, eto, nabanggit niya kanina yung pinaglalaban niya. Ang karapatan daw po niya, mga lodi. Pakinggan niyo po mabuti. Inulit niya po dito, eh. I know my rights. Binabasahan na po siya dito ng Miranda rights. Nakay katungod nga magpakahilom. Unsa may imong isulti pabor bato kanimo, pwedeng gamiton sa imong kaso laban kanimo. So, Yes po, go. nakay Wow. Lakas loob, eh, no? Kuha og attorney. May mga kamot siya dito, mga lodi, no? Napansin ko lang. Pagka nimo ni balaod, ma'am. Yes, sir. Sa pagkakaroon dadon ka na mo sa police station og Yes, please. Dalo na jud ko nila. Ayan, ha, yes please, dadalhin na daw po siya. Excited pa siya dito ng time na to, mga lodi. Ito na. Ay, wait lang. Oh. Ako ang motor. So, man ako din. Kami na bahala ni ma'am. Oh. Pero, I have the right also, madili po ko po na. Og diri ah. Oh, eto. May karapatan daw po siya na hindi daw po siya bababa sa motor niya. Alam niyo yung akala niya, alam niya yung mga karapatang pangtao. Pero yung pala, hindi pala yun yung lalabas sa kanyang totoong buhay. So, eto na. Dili ma'am, kaya resto man kanamo karon ma'am. Ang rights lang nimo nga manaha ka karon ma'am magpakahilom. Pwede ka magpakahilom. Pero what if dili Pwede ko? ka mo kuha og What if dili ko muna og diri? Unsa man yung baton sa kuha? Kalad karon ka na mo ma'am.
In-explain po nung humuli sa kanya o umaaresto sa kanya, karapatan niya lang po tumahimik at kumuha ng abogado dahil inaaresto nga po siya sa dami po ng violation na ginawa niya po ng panahon po na ito. Wala po siyang lisensya, wala siyang ID mapakita, wala siyang rehistrong mapakita, no helmet, counterflow mga idol. Halos lahat ng violation ginawa niya po. Tapos, sinuway niya pa po ang mga kapulisan. Muntik niya na pong madisgrasya. Ang dami po talaga pwedeng patong-patong na kaso na isampa po sa kanya. Eto, narinig niya po na kapag hindi daw po siya bumaba, ang gagawin daw po sa kanya, kakalad ka rin siya. Ano nangyari? Akala ko matapang. Okay, sige. Okay lang ha. Wait lang. Ako lang sang pwede na kukuha. Oo, akala ko ba may karapatan ka? Na kahit anong gawin sa'yo, hindi ka bababa sa motor mo. Pero nung nalaman mong kakalad ka rin kanila, basta sabi mo, uy, teka lang. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Bakit biglang nag-iba yung tono ng pananalita mo? Akala ko ba GTA 5 yan? Diba? Ano? Gumagano'n pa siya kanina say Ano nga ngayon? Hilaw na yung ngiti niya mga idol dito tayo mga lodi. Akala ko ba hindi ka sasama? Bakit ito na yung nangyari sa inyo? Tingnan nyo mga lodi. Hindi siya pagulog sa lot. Diba? Sumama rin pala. Kalaboso po ang inabot niya. Nakita ko po sa Super Balita Davao, update, mission accomplished. Paslak na sa prisuhan ang babaeng gamotor nga nagsubay sa race course sa mga masalmot sa Ironman 70.3 Davao, August 11, 2024. Dinakpan mao si Crisel, 28 years old, taga Macleod, Barangay Daliao, Toril, Davao City. Base daw po sa mga nakausap daw po about po dito kay Crisel, pumasok daw po siya sa linya ng Ironman. Tinagalog ko na lang po mga lodi. Galing po siya ng GTH Crossing Toril habang nakamotor daw po. Eto na po siya. Ayan po. Pakita ko lang po sa inyo si Crisel. So, eto po siya. Wow! Biglang naging 5K followers! Ayan, konsintihin nyo para maging vlogger. Ayan po nangyayari sa atin dito. Dahil sa may nagkukonsinti, ginagawa po ng iba kahit mali po. Dahil ito po yung way niya para sumikat, parang dating, kinonsinti po ng taong bayan. Dahil nga sa ginawa niya ito, GTA 77 Life is just a game daw po, have fun. Umabot ng halos 1 milyong views na mga lodi yung live niya. Nadamay po yung kanyang ibang video. So, ano ba po ba ang kinalabasan nung ginagawa ng pagkukonsinti? Hindi magandang halimbawa. Dahil nga po dun sa ginawa yata ni Boy Dila, naglabasan po yung mga ganito. Dahil kapag gumawa ka daw ng hindi maganda at nag-trending ito, magiging vlogger ka daw. Ang problema nito, maling selda po ang kanyang napasukan. Davao City po kasi. Ewan ko na lang kung palabasin ka dito o hindi ka ikulong. Gaya nung mayor doon sa San Juan na kinonsinti si Boy Dila. Dito sa Davao City, sigurado kung may paglalagyan ka talaga. Akala mo talaga GTA lang ang buhay, have fun. Pero ang totoong buhay, pag nandito ka sa Davao, hindi ka kukonsintihin. Ipapaslak ka kung hanggang kailan dapat pagdusahan mo yung ginawa mong kalukuhan. At talagang sa Ironman 70.3 mo pa ginawa, marami kang pwedeng madisgrasya nung ginawa mo yung pagla-live mo na yon. Sana, Mayor Baste Duterte at ating mga kapulisan, sampahan nyo po ng kaso para hindi po pamarisan ng ibang mga kabataan na naghahangad po ng kasikatan para po maging vlogger. Para sa mga gustong maging vlogger at gusto na nilang i-risk ang kanilang buhay na akala nila ito po yung madaling paraan, mag-isip-isip na po kayo. Stay safe mga lods and God bless you all. Congrats po pala sa mga nanalo sa lumahok po sa Ironman 70.3 ng Davao City mga idol. Peace bomb.